Welcome po sa Leyte. Naniyahan po namin kayo na samahan ng aming mga kapatid na libutin at pasyalan ang mga magagandang tanawin at makasaysayang lugar na matatagpuan sa aming lalawigan. At higit sa lahat ay sasamahan kayo ng mga kabataang Iglesia ni Cristo sa aming distrito na ikutin ang ilan sa mga lokal ng Iglesia ni Cristo sa silangang bahagi sa western part ng Leyte. Ako po si kapatid na Jeremy Agapito, nakapagtapos sa kursong Business Administration Major in Financial Management. Ako po ay nagtatrabaho bilang isang sekretarya sa isang construction company. Ako po si Marjorie M. Shaw, nakapagtapos ng Bachelor of Science in Nursing. Mahilig po akong kumanta, kumain at magbasa. Taga rito kami, Leyte! Ako po si kapatid na Kimberly Urbuda. Nakapagtapos po ako ng Information Technology dito rin sa Ormoc. At nagtatrabaho po ako sa isang cable company bilang isang news anchor at field reporter. Ako po si Rex Lacson Pamatian. Mahilig po ako sa mga adventurous type activities, kumain at kumanta po. Ako po si April Hamily Grace Perez, isang nurse. Hili ko po ang kumanta. Taga rito kami sa Leyte. Ako po sila Army Arabella. Nakapagtapos po ako ng kursong Bachelor of Environmental Science. Taga rito kami, Leyte. Tara na at samahan niyo kami mamasyal dito sa Leyte. Taga rito kami. Taga rito kami, Leyte! Ang lalawigan ng Leyte ay kabilang sa Eastern at Visayas Region. Binubuo ito ng 41 bayan at 3 lungsod. Ang sentro ng lalawigan ay ang Tacloban City. Leyteño ang tawag sa mga taga-Leyte. Hi everyone, welcome! Ani kita yan na pinakamahusay ng pinakahilabang nga tulay nga niha Pilipinas, ang San Juanico Bridge. Dinhi mabibilngan halalawigan han Leyte. Mararating po ang San Juanico Bridge ilang kilometro lamang mula sa downtown area ng Tacloban City. Narito po tayo sa Tanawan, Leyte. At ang bahagi ng karagatang ito ay ang itinuturing na skimboarding capital of the Philippines. Dito ginaganap ang National Skimboarding Competition. Po ang bantog na Romualdez Museum dito po sa Tacloban City, Leyte, kung saan dito po ay makikita natin ang iba't ibang collections ni Mrs. Marcos, kaya naman po ito ay dinarayo ng mga turista at maging ng ating mga kababayang Pilipino. Usahan mga ginpapasyadahan, dinhiya Leytehan mga lokal, ngan langyaw nga mga turista, amo an Agas-Agas Bridge, dinhi ha Barangay Kahupian, Sogod, Southern Leyte. The Agas-Agas Bridge is known to be the highest bridge in the Philippines, with the highest zip line and cable car ride experience. Sabay-sabay po nating tuklasin ang tourist at historical spot dito sa Ormoc City. Tara, samahan po ninyo ako. Ang pinakadinarayo sa Ormoc ang Lake Danau. Ang hugis nito ay violin shape. Kung manggagaling sa city proper, ay 45 minutes drive lang. Naideklara itong National Park noong June 2, 1972 sa Presidential Memorandum na inisyu ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At sa di kalaunan, nadeklara itong Lake Danau National Park noong February 3, 1998
Sa kasalukuyan, isa ito sa mga dinarayo dito sa Ormoc na pasyalan ng mga turista dahil sa napaka-relaxing na lugar at kahit sobrang init dito ay hindi ito mararamdaman dahil nangingibabaw ang lamig sa lugar. Ang ipinagmamalaki ng lalawigan ng Leyte ay ang kontribusyon nito sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa mga baybaying dagat ng Palo Leyte, tinupad ni General Douglas MacArthur ang kanyang pangako na I shall return. Maraming mga Pilipino at turista ang dumarayo sa makasaysayang lugar na ito. Diri sa Western Leyte, makit-an ang Ormoc City. Ang tawag sa mga taga-Ormoc ay mga Ormocanon. Ang tinaguriang first-class city ng province of Leyte ay ang Ormoc City. Ito rin ang kauna-unahang non-provincial city ng Pilipinas dahil ito ay isang malayang lungsod na hindi sumasailalim sa regulasyon mula sa provincial government. Gayunpaman, ang lungsod na ito ay bahagi pa rin ng 4th District of Leyte. Puente de la Reina, ang pinakamatandang tulay dito sa Ormoc. Ginawa ang tulay taong 1800s at natapos ito noong 1861. Noong panahon ng Espanyol, ginamit ang tulay na docking area sa mga sasakyang pandagat, vintage sa Chinese, Havans at mga Indonesians. Ang Veterans Park na ito ay ginawa para sa pagbigay pugay sa mga Pilipinong sundalo na lumaban sa liberasyon dito sa Leyte at Pilipinas. Isa ito sa paboritong pasyalan ng mga magkakaibigan at pamilya at hindi lang yan, may experience din ang preskong hangin na nagmumula sa dagat at makikita din kung gaano kaganda ang sunset. Ito ang pinakamalaking geothermal power plant sa Pilipinas na nagsusupply ng elektrisidad hindi lamang sa Eastern Visayas region pati na rin sa Dimandang Luzon. Ito ay matatagpuan 18 kilometro sa hilagang silangan ng lungsod at 45 minutong biyahe mula sa city proper. Ayan po ang Managdong Geothermal Plant A namin, 120 megawatts po yan. At yun po ang Managdong B namin, 60 megawatts po yan. Ito po siya sa pinakamalaking geothermal power plant dito po sa buong Asia. Andito po tayo ngayon sa bayan ng Dagami, dito po sa lalawigan ng Leyte, kung saan dito po ginagawa ang moron at ang binagol. Tara, pasukin natin. Ito po yung pangalan ulit ko yung ng root crops na yan. Talyan, sir. Yan po yung talyan. So, yun po yung Ito yung ginagawang pangunahing sangkap sa paggawa ng binagol. babalatan namin to tapos gigilingin pa namin to, sir. Ano po ba yung ibang kasangkapan sa paggawa ng binagol? Rice na malagkit, tapos mani, margarine, Bakit po ito tinawag na binagol? kakarin na inilagay sa bahaw ng ganun.
Ang inyo pong nakikita sa aking harapan ay ang finished product po ng Binagol at sa may gawing kanan po ang finished product naman po ng Muron. At yung mga ito po ay nakahanda na pong i-deliver sa mga suking tindahan. Pero bago po yun, titikman po namin muna yan ng aming mga kasama. Tara! Ayos talagang malagkit. Ito muron din ito. Ba't may parang kulay brown? Yung ano yan, yung gata niya, tsaka mixed with chocolate. Ganun ba? Pasyal po kayo dito sa Dagami at tikman po ninyo ang napakasarap na binagol at muron. Alam ba ninyo na dito ang may pinakamatamis na pinya? Isa rin ito sa binibili ng mga turista na pasalubong. Ang ormo kasi, yung prestige ng, ito talaga ang pinaka-prestige nila, yung pineapple kasi matamis na matamis talaga. Ito yung pinagmula ng mga recent varieties ngayon ng mga pineapples. Imbitahan po kayo na mamasyal. Matitikman yung matamis naming pineapple. At marami ba kayo makikita ng mga gandang tanawin? Taong 2006, ika-17 ng Pebrero, ay nagimbal ang buong bansa sa isang malagim na pangyayari sa Barangay Ginsaugon, St. Bernard, Southern Leyte. Isang malawakang pagguho ng lupa ang naganap na ikinasawi ng maraming tao sa dakong iyon. Natabunan ang mga ari-arian at maging ang mga residente sa Barangay Ginsaugon. Itinuturing ito ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na isang pagsubok sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng lubos na pag-asa at pananampalataya sa awa at sa lolo ng Panginoong Diyos ay nakapagpapatuloy pa rin sa mga masisiglang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kagaya na ibang lalawigan at syudad, ang Ormoc ay sinalanta din ng kalamidad. November 5, 1991, ito ang araw na hindi makakalimutan ng mga taga-Ormoc dahil naganap ang trahedya na hindi nila inaasahan, ang Bagyong Uring. Hindi umabot ng 1 oras ang bagyo, pero mahigit kumulang 8,000 na tao ang nasalanta at marami ang nawala ng tirahan. Wala na ang bakas na trahedya at makikita na sa lungsod ang pag-unlad. Sa lokal ng Tacloban City, idinaos ang ordinasyon ng 62 mga bagong ministro na pinangasiwaan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang Tacloban Convention Center. Dito po ay sinasagawa ang mga Grand Evangelical Mission ng Distrito Eklesyastiko ng Leyte East. Sa layuning makatulong sa pangangalaga ng kalikasan, nagsasagawa ang Iglesia ni Cristo sa Leyte West ng tree planting. Mao kini ang Ormoc City Superdome, ang pinakauna nga dome sa Leyte, ug diri gibuhat ang Grand Evangelical Mission o pamamahayag sa Iglesia ni Cristo. Nagsagawa din sa ibang dako. Kung kayo po ay magtutungo sa lalawigan ng Leyte, lalo na sa Tacloban City, madali po ninyong makikita at mapupuntahan ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Ang gusaling sambahan ng lokal ng Tacloban City na matatagpuan sa Paseo de Legazpi Street, Anibong, Tacloban City ay ilang minuto lamang mula sa Tacloban Airport. Ang pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa Landing Memorial ay ang gusaling sambahan ng lokal ng Panginoon.
Ang pinakamalapit na gusaling sambahan ng Distrito Eclesiastiko ng Leyte East mula sa Agas-Agas Bridge ay ang lokal ng Mahaplag. Ang pinakabagong gusaling sambahan sa eastern part ng Leyte ay ang gusaling sambahan ng lokal ng Carigara. Kung kayo po ay magtutungo sa Ormoc City, madali po ninyong makikita at mapupuntahan ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Ang sentrong tanggapan po ng distrito ay ang lokal ng Ormoc City na malapit sa Ormoc City Hall. Pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa Lake Danau Natural Park ay ang gusaling sambahan ng lokal ng Milagro. Ang pinakabagong gusaling sambahan ay ang gusaling sambahan ng lokal ng Isabel. Sana po ay nakita na ninyo ang Leyte. Partikular na dito sa Ormoc City ay isang lugar na kung saan maligaya at payapang namumuhay ang mga taga rito at masiglang na isasagawa ng makaanib sa Iglesia ni Cristo ang tungkuling maglingkod sa Diyos. Dumaan man sa mga kalamidad ang lalawigan ng Leyte, subalit sa awa at tulong ng Diyos, kami ay bumabangon at naipagpapatuloy ang payapang pamumuhay at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Marami kang makilala, kapatid sa iglesia, lumuloy kadiwa. Iba't ibang lugar ang ating pupuntahan sa bundok sa Kapatagan. Tara natin mamasyal, sumakay sa barko o sa eroplano, sisirin ang dagat, libutin ang buong mundo. Taga-ito kami, tur-tur ka namin. Taga-ito kami, gagay ka namin. Taga-ito kami, mamasyal sa amin. Taga-ito kami, taga-ito kami.